Noong ginamit ko ang pangalan ni Ivana sa mga content ko laban sa gasol. Oh my God! Ano ba yung mga tao ngayon? Bakit kinantek, ginatas, tapos pero ba din ginatas talagang dito tayo sa mababash pa ako. Hello mga stories! Welcome back sa isa naman random reaction content dito sa ating channel na Mike Stories. Ako pala si Mike yan. Ngayon, pag-usapan natin itong yung tungkol sa panggagatas, di ba? Yung fan base, yung mga issue, yung mga gasol na nadadami sa mga content creators, no? Di lang yung yung mga mga small at yung mga big content creators, pati na rin yung mga top content creators na talagang nadadamay. Okay? So, well, sisimulan na natin, no? At galing ito kay Sir Garawi, no? Sa FB page niya. Wala tayo paligo-ligo eh. Sabi niya dito, no? Napansin ko lang noong ginamit ko ang pangalan ni Ivana sa mga content ko laban sa gasol. Ang dami nagagalit at nagsasabing, tigilan mo si Ivana! Tingit ka lang! Nung si Boss Liam naman, pareho rin. Tigilan mo si Liam! Ang popo mo, Garawi! Ayan. Ang nakakatawa dito, no, wala naman akong post na nag-insulto sa kanya. Wala akong post na lalait. Wala akong post na inataas sa mga tila. Bakit naman kayo ganun? Ako ng opinion tapos tigil-tigilan. Bakit kayo ganyan? Tuloy na natin. Okay, so alam na naman kung ano ang unang sasabihin dito. Kahit walang insulto, ginagamit mo pa rin sila. Siyempre, magagalit ang fans nila. Diba? Fair enough, no? Pwede naman totoo yan, okay? Pero kung ganoon, bakit hindi rin ganito ang nangyari kay Kuya Renan? Ilang taon na rin akong nanggagatas sa kanya. Mas madalas ko pa nga siyang ginamit sa content kumpara kila Ivana at Boss Liam. Pero wala namang nagsasabi, tigilan mo na si Kuya Renan. May difference kaya sa fanbase nila? Sa timing? Bawal ba na sunod-sunod? Gano ba dapat kalalaki ng gaps ng bawat post? Kaya ang tanong ko ngayon, galit ba talaga ang mga tao sa panggagatas o sa topic mismo ng kasabay ng pangalan nila? No? Kasi kung sensitivity sa topic pala yan, bakit parang mas dinipensahan pa ng iba ng gasol mismo kaysa sa punto ko laban dito? Kesyo, mas okay pa daw ang gasol kaysa gumamit ng AI. Pareho lang daw ang gasol at Coinbit spot trading. O di kaya totally trying hard na lang silang sirain ang credibility ko. Baka nga naman may punto sila. O baka naman may exclusivity lang talaga. Tipong i-content mo na ang lahat, wag lang sila Ivana at Boss Lia. Pero if ever, sino pa ba ang mga bawal i-content? Asking for a friend. Yan yung yan yung kanyang post galing kay Sir Garawi. Okay, mga stories natin, no? Ngayon magiging tayo dito. Reactions tayo dito at saka opinion ko, no? Unang sa lahat, no, logically speaking, may point si Garawi dito. Well, tama siya sa isang bagay. Hindi lahat ng paggamit ng pangalan ay insulto sa content creation. Normal lang hook yun. Okay, normal yung hook. Kung sino ang relevant, sila ang gagamitin mong entry point sa discussion. Pero hindi rin ganun kasimple. Ang internet ay hindi lang tungkol sa intensyon. Okay? Tungkol din ito sa perception. Okay? Kahit wala kang insulto, wala kang insulto kung paulit-ulit mong ginagamit ang isang tao, di ba? Ng isang sensitive na topic. Halimbawa, let's say yung gasol, di ba?
Balita rin mo na lang. Bawal dito sa YouTube na banggitin eh. Halimbawa, gasol, no? Automatic may association na nabubuo ng, sa utak ng mga tao. At dito papasok yung sinabi ako di sa comments. Ito, galing ito kay Sir, ay Reeds, no? Sinabi niya na psychologically, kahit nakita ng mata ng mali, ang utak ay naghahanap ng pakinabang. Socially, natatakot ang tao na mapag-iwanan sa uso. Kaya, nagkakaroon ng self-justification. Ito ang totoo, no? Hindi nagsisimula ang addiction sa na addict ako. Nagsisimula yan sa try lang. At yung try lang na yan, madalas nanggagaling sa exposure. Follow, scroll, advertisement, influence. Hindi ka pa nagsusugal yan ha. Take note, hindi ka pa nagsusugal. Pero nanonormalize na sa isip mo. Kaya kapag may kino-question dyan, imbes na harapin ang issue, minsan ang depensa ng iba ay, wala naman masama dyan, nasa tao yan, yan. Control naman control naman ang sarili mo, gano'n okay. Well, theoretically, tama naman yun. Well, in practically, hindi ganun kasimple. Ngayon, punta tayo sa second comment. Ito galing kay Esto. Ang punto niya kasi dito, may kanya-kanyang tayong diskarte na sa taong control. Hindi daw dapat umabot sa pambabash at hindi raw siya magagalit kahit mag-promote pa ng gasol. Basta may mapatunayan at tumutulong. Okay. Ito yung classic na argument. Basta tumulong naman. Pero ang tanong ko dito, kung may isang gawain na may potensyal na makasira ng buhay ng ibang tao, no? Nabubura ba yon dahil sa isang charity? Hindi ito black and white eh. Pero hindi rin puro, bahala na. Hindi ka nun. Okay? At yung, at yung third comment na yan, ito, na usapang puso. Okay? Ito yung pinaka-balance dito sa akin. Sabi niya, may flow daw sa comparison, context, timing, audience, at frequency matter. Parang, parang sa barkada, no? Let's say, sa isang beses, okay, pero kung lagi siya ng punchline, napapansin na. Ganyan nga ako ng dati ko kaibigan, okay? Okay yung barkada, pero pag ilang beses na, nagiging na siya, punchline niya sa akin. Tama yun. Hindi pare-pareho ang fan base, hindi pare-pareho ang loyalty, at hindi pare-pareho ang protectiveness. Okay. Ngayon, si Kuya Renan, kung ang brand niya, sanay ang audience na sa batuhan ng opinion. Diba? Pero kung ang isang celebrity at ang fan base na mas emotional, mas protective at mas idol-driven, no? Ibang i-reaction talaga ang makukuha mo. Hindi ito exclusively, hindi ito bawal sila card, diba? At ito ay difference ng audience culture. Ngayon, ito ang personal conflict ko dito. Parang ang nangyari, may mga tao mas galit pa sa nagko-call out kaysa sa issue. Diba? Naalala mo yung ba kay si Sir Gabriel Go? Sinita yung teacher, ang dami nagalit sa kanya. Imbes na pag-usapan yung point, ang focus niya, bakit mo sinita? Diba? Yun, bakit sinita mo yung teacher? Bakit ganito? Diba? Ganun din dito eh. Imbes na pag-usapan ang risk ng gasol, may ang issue naging, bakit mo ginagamit si ganito? Ingit ka ba? Ano problema mo? Diba? Minsan talaga, na mas madaling depensa ng idol kasi kaysa harapin ng possibility na may problematic sa sistema. Ito, may mga taong naghahanap talaga ng butas, no? Kapag may mali kang isang detail, doon sila kakapit para i-dismiss buong argument mo. Nangyari yan. Pero at the same time, dapat aminin din ng content creator na may responsibility sa framing. Kung alam mong sensitive ang fan base, no? At alam mong sensitive ang topic, huwag kang magulat kung may pushback. Hindi yun automatic na tinotolerate nila ang mali. Minsan, ayaw lang nila sa delivery. Minsan, ayaw nila na parang ginagamit lang ang idol nilang bilang bait. So, galit ba talaga sa panggagatas? In my opinion, mga stories, hindi lang eh.
Hindi lang yun. Ano yan galit lang ang iba sa paulit-ulit na association. Galit ang iba sa tone. Galit ang iba kasi tinatamaan sila. At oo, may iba din, o iba rin, defensive talaga sa sugal o gasol, no? Kasi may personal na interest. Mix yan. Hindi ito one-dimensional. Okay? Ang masasabi ko lang dito, ito ang bottom line dito, mga stories. Ang social media, walang neutral na paggamit sa pangalan kapag may issue. Laging may magre-react. Kung content creator ka, tanggapin mo na may backlash. Kung may fan ka, tanggapin mo na hindi Diyos ang idol mo. Kung viewer ka, matutong mag-isip bago may depend. At sa usapang gasol, wag nating i-normalize ang try lang sa mindset na para bang walang consequence. Hindi lahat ng bagay na legal at walang risk. Hindi lahat ng kritiko ay inggitero at hindi lahat ng fan. Pero kapag pinili mong wag makinig sa logical na punto at mas pinili mong atakihin ng tao, may tayo. Yan ang problema yan. Diba? Yan ang mga stories, no? Kayo, ano sa tingin ninyo? Galit ba talaga ang mga tao sa panggagatas o mas galit sila kapag natatamaan ang idol nila? Ito naman, dapat ba may limit ang paggamit ng pangalan ng isang celebrity sa isang sensitive na topic kahit walang insulto? Comment down below at babasahin natin yan. Kung gusto niyo mga ganitong opinionated, logical, frankly, and straight to the point commentary videos, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click the notification button sa ating baba. And be part ng Ka-Stories membership plan for as low as 39 pesos a month. No? Ito yung early videos first from the rendering video. Meron din tayong 150 na naman and 399 pesos a month. Ito yung mga exclusive videos ko para sa mga Ka-Stories membership ko. As always, mga stories. Thank you and have a good night, stories. Bye!